kababayan, habang tayo'y binabahan ng ulan, ang Senado naman ay binabahan ng contractors. Pero teka, bakit hindi dumadalo yung iba? At ito pa, may isang babae na umamin 9 companies daw ang kanya. Tapos minsan kalaban niya rin yung sarili niyang kumpanya sa bidding. Aba, parang pelikula pero totoo. Welcome sa ating Trending Tambayan PH, kung saan ang trending ng bayan ay pinag-uusapan. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para updated ka sa trending ng bayan. Mga kababayan, ang unang pasabog ngayong September ay yung hearing na Senado. Ilang contract nabigyan na ng sabina pero hindi pa rin dumarating. Sabi ng komite, tama na ang palusot, kaya ayan, contempt order na agad. Ibig sabihin kung absent pa rin sila next time, pwede na silang ipa-aresto. Imagine kung ordinaryong tao ka at hindi ka sumipot sa korte, automatic huli ka kagad. Pero itong big time contractors na ito, parang ang tatapang nila, akala yata nila untouchable sila. Ayun, ito na ang highlights. Kilala niyo ba si Sara o aka Cesara Diskaya? Umamin siya, mga kababayan. Siya pala ang may-ari ng siyam na kumpanya. At minsan, yung siyam na yon naglalaban-laban pa sa parehong project ng DPWH. Ang tawag daw dito ay self-bidding. Mga kumpanya gaya ng Alpha and Omega, St. Timothy, St. Gerard at iba pa, lahat daw ng mga yan ay hawak niya. Aba, parang monopoly sa perya. Di sabong pero bilyon ang pustahan dito at hindi manok. At dahil dito, pinapakuha na ng Senado ang lahat ng bidding records, corporate documents, pati yung COA audit reports. Sabi ng Commission on Audit, ginagawa na raw nila ang fraud and performance audit. Kapag nailabas yan, malalaman natin kung sino talaga ang may ghost project at sino ang niloloko lang ang taong bayan. At syempre, hindi nakatiis ang ating butihing Mayor Vico Sotto. Nag-post siya, sabi niya, may mga testimony na hindi tugma sa facts. At syempre, panawagan niya, bilisan ang aksyon at panagutin ang dapat managot. Kasi habang nagde-testify pa sila, tayo naman, araw-araw lubog sa baha. Mga kababayan, ito ang malinaw sa ating lahat. 20% ng project, iilang contractors lang ang nakakuha. At sila pa ang nagpapalusot, sila pa ang nagdo-donate sa mga politiko. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon, baha pa rin tayo. Hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan natin papayagan na pera ng bayan ginagawa nilang family business? Kung gusto ninyong mas marami pang kababayan ang makaalam ng issue na ito, i-like nyo ang video na ito at i-share at mag-subscribe dito sa ating channel. Dito sa ating channel, malaya natin itong pag-usapan. Please comment down below para sa inyong mga opinion.